Ito, walang quote ng quote. Ito ay paliwanag ng Watchtower na ang pangalang Jehova ay hindi kilala ng mga Kristiyano. Tinatanggap mo ba o hindi? Hindi ha. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University. Sa mga baguhan, newcomers, tuloy po kayo sa atin pong channel. Kung first time niyo po, tuloy po kayo. Welcome kayo lahat. Sa atin naman pong mga returning subscribers na palaging sumusuporta sa U3. Maraming salamat kay U3. Maraming salamat sa panonood ngayon. Alam ko po, busy po kayo ngayon pero binigyan niyo pa rin po ng panahon at oras ang ating palabas dito sa Usap-Usap University. Sa ating episode ngayon, ating pag-uusapan, ating iaanalisa ang debate sa pagitan ni Brother Eli Soriano at Mr. Palacio. Ito ay isang maiksing debate, sabi po ng ating staff, at ako po personally hindi ko pa po napapanood ito, at alam niyo po yan na lahat po ng mga video reactions natin sa Usap-Usap University, lahat po yan genuine, lahat po yan first time. So hindi ko rin po alam kung anong background ni Mr. Palacio, kaya samahan nyo lang po ako na panoorin ito. Sa aking background po sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula sa Mindanao State University sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, kalaban ko po De La Salle at FEU. At member din po ako ng isang international na public speaking organization, ang Toastmasters International. At the end of this video, magbibigay po ako ng konting announcement at konting mensahe po para po sa ating U3 community. So ating panoorin ang video na ito. Excited na ako? Let's go! Sabi mo kanina, no? Yung salitang yung pangalan ng Diyos ay hindi binigkas ng mga bata at matatanda dahil sa pamahiin ng mga Hudyo. Tama yan. Yung bang mga Hudyo dinatna ni Kristo, hindi rin binibigkas yung pangalan ng Diyos. Yung mga Hudyo, kaunti lang ang bumibigkas sa pangalan ng Diyos. Kasi sabi mo, it remained unpronounced eh. Baka sa mga kapatid, pinapalitan mo na yung... No. So, during 2nd century, talagang na-blotted out na yung pronunciation ng tetragrammaton. Na-blotted out na yun. Sa mga kapatid, nung hindi wala pa 2nd century, napapronounce pa, nasabi pa. Yan na ba? Ayan, ito na po. Sige, ano dyan? Ipakita mo sa akin ngayon kung ano ang manuscript ng Griego na mayroong YHWH. Okay, maganda pong point to yun. Okay. So, pangalan pala siya, no? Itong brochure namin na nilathala 1984. Extensive explanation ito and documentation hinggil sa YHWH. Hanapin natin yung So yung topic nila so far, name, no? Pangalan. Okay, hinahanap niya. Tumatakbo yung oras, maubos ang oras. Habang naghahanap, stop na nga. Oo, maubos ang oras. Naghahanap kasi. Sige pa. Hindi, importante ito, dokumento to eh. Hindi, naghahanap ka kasi eh. Hindi mo pagkakataong maghanap, pagkakataong mo siya sagutin. Okay, before that, pansin niyo po yung kanyang venue ng kanilang pinagdedebatehan, parang ordinaryong bahay, Very interesting kung saan talaga makikita mo kahit saan dadalhin si Brother Eli ay talagang game for a debate. So, parang bahay lang. Meron pang window. Go! Pakibilisan, Brad. Oh, tagal naman. Binabasa niya pa. Excuse me. Oh. Ito po ang ito po yung photocopy nung sinasabi kong Greek Septuagint na written in Greek but the tetragram remains written in Hebrew characters. Ito yung photocopy. Ngayon, makikita niyo yung fragments na tong manuscript nito sa Jerusalem's Israel Museum. Kaya kung meron ho kayong chance na makita itong fragments nito ng Septuagint, yung mga scholar talagang pinupuntahan niya, yung mga Bible scholar. Kaya ito, yan ang yung Greek, Greek letters, Pero yung tetragram remain written in Hebrew alphabet or character. Anong specific yan? Anong specific Bible yan? Sabi rito, this fragment of the Septuagint dated to the 1st century CE and containing Zechariah chapter 8 and chapter 9 is in Jerusalem's Israel Museum.
it contains God's name 4 times. Palagay ko, 3 of which... dinadaya mo, sagot mo sa akin, brad. No, hindi ho. Si Karaya yan, hindi naman bagong tipan yan si Karaya. No, ang Kasi, kasi... hindi ang usapan natin kasi, yung coin ni Greek na mayroong Hindi, ganito nga ang point eh. Ganito ang point. Hindi ako papayag ng brad eh. Hindi. Dahil, alam mo, ang ordinaryong tao na nakikinig sa atin, wala silang kaalaman dyan masyado eh. Hindi sila nag-aaral lang. Kaya nga pinaliliwanag eh. Kayo, hindi mo pinaliliwanag, nilalabo mo eh. Dahil ang usapan natin, tinatanong ko sa'yo kanina, inuulit-ulit ko, anong kasulatan sa Griego? Sa bagong tipan, nandun yung salitang Jehovah. Ang Jehovah ang tinatanong ko sa'yo eh. Pagkatapos ang babasahin mo, si Karaya, hindi ba yung Sakarya si aklat ng Ebreo yun sa matandang tipan? Okay, bakit nagkaganon? Hindi yun. Hindi yung paliwanag mo hinahanap ko. Humihingi ako ng justifikasyon sa sagot mo. Dahil ang hinahanap ko sa'yo, aklat ng bagong tipan, ang binabasa mo, aklat ng matandang tipan. At pagkatapos, ang isa pa, yung nakasulat na binabasa mo, hindi Jehovah. Tetragrammaton, hindi Jehovah. Ang hinahanap ko sa'yo, yung Jehovah eh. Okay. Ang nasa tema Ang nasa tema natin, Jehovah, hindi naman YHWH, paaalala ko sa'yo. So, ang gusto nyo ba talagang... Maliligaw ang tao pagka gano'n ang sagot mo. Ito, babasahin ko yung tema natin, no? Tema. Matutunayan ko na ang Jehovah, ang siyang banal na pangalan ng Diyos ayon sa Biblia. Okay, agree. Hindi naman YHWH ang nilagay mo dito, Jehovah eh. Tapos babasahin mo, YHWH. Lalabas-labag ka sa temang, tinan mo. Kaya kailangan natin itong pirmahan ito eh. Okay, sige. Dahil harap-harapan, tinatalikuran mo yung temang, tinitindigan mo eh. No, hindi naman po. Hindi, yun lang ang ginagawa mo ngayon eh. Pero mo, kung ang kausap mo, ordinaryong taong hindi nagsasaliksik na kagaya ko, maililigaw mo lahat yung tao rito. Ang tinatanong ko sa'yo, bagong tipan. Ang binabasa mo, aklat ni Sekaraya. Ang tinatanong ko sa'yo, saan mababasa yung ang sinasagot mo, YHWH. O paano tayo magkakasundo niyan? Okay, kung sakaling pabasa ko itong version na to, at mababasa ko natin Jehovah, yun ba ang version nyo yan eh. So, hindi ho. Benjamin Wilson ito. Derived from... Yan sinasabi ko sa'yo, kayo nagpapublish niyan eh. Hindi, publisher lang po kami nito. Yun nga, hindi yan yung coin ni Greek na sinasabi mo nung panahong isulat ng mga apostol. Yan ba mismo isinulat ng mga apostol? Ikaw may sabi kanina, coin ni Greek yung sinulat ng mga apostol eh. Nililigaw mo usapan natin eh. Hindi yan ang hinahanap ko sa'yo. This is a Greek manuscript. Tama yan. Napakaraing Greek Nakikita manuscript ninyo na yun kung Greek, ano? Ito rin inyo, Greek manuscript din ito eh. Di ba? You claim that this is from Greek? Yeah, that's right. Di ba? Kaya wag mo sabihin yung Greek. Hindi yan. Ito. Hindi ba inyo ito? Hindi ba Greek yan, Ayan, kaya nga, wag mo sasabihin yung Greek. Ang hinahanap ko sa'yo, yung Gregong koine na sinasabi mo kanina na isinulat ng mga apostol. Saan doon may Jehovah? Saan doon may Jehovah? Siguro makakabuti, kapatid. Kung aamin ka, wala. Hindi nga pwedeng ganun eh. Hindi wala. Talagang meron. Meron ho. Kung nabasa ko ngayon sa publikasyon yung wala. Aaminin mo, dinadaya mo mga tao rito. Sige. Sige. I commit. Pag nabasa ko, tapos na usapan. Sige. Tama na ako pag nabasa kayo sa publication. Okay. Ito po ay nangakatwiran mula sa kasulatan, publikasyon ng saksi ni Jehovah. Okay. Babasahin ko. We accept that is our publication. Yan. Ito, sa page 191, ganito po ang nakasulat. Dahil dito ay binuo ng ilang makabago. Yung makabago hindi yung ancient. Ang pangalang Jehovah. Sino ho ang bumuo ng pangalang Jehovah? Yung ilang makabago na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. Nakita mo. Kasi mga apostol hindi kilala yung pangalang Jehovah. Paano nilang maisusulat sa coin ni Greek yung pangalang Jehovah? Okay, hindi mo talaga yun meron hong background yan, bakit ganyan na sinabi? Ito na nga sa libro nyo eh. Hindi kilala. Hindi kilala yung mga Kristiyano eh.
hindi ho yun ang main quotation ho yun eh. Okay. Hindi ho kami ang nag-explain ng ganon. Quoted yun Oy, from oy, other sources. kapatid ko, hindi kayo nag-explain ito? Hindi, kita ho ninyo. Ayan, kayo may explanation yan eh. Okay, sige ha, i-explain ko. Aklat ho namin ito eh. Hindi, aklat mo nga ito. Aha. Kaya dapat alam mo na kayo may quotation ito. Oo. Kaya, ang tamang kapaliwanagan ho Ang tanong ko sa'yo ganito, Ah. sino ba ang may paliwanag nito? Ang Watchtower ba o hindi ang Watchtower? Ang Watchtower. Ang Watchtower. Ikaw ba napapasakop sa Watchtower? Napapasakop. O kung napapasakop ka, inaamin mo bang hindi kilala ng mga Hudyo at ng mga sinauna, maging ng mga Kristiyano yung pangalang Jehova? Okay, kaya nga dapat, hindi. Ano yan eh, half quotation yun eh, kaya kailangan it should be explained. Okay, before that, sana mas naumpisa natin mas mabuti. Kaso nga po, yung original video po talaga natin ay talagang maiksi po talaga. Pero ganun pa man, I think medyo maliwanag naman so far sa takbo ng kanyang debate. So far, ang naintindihan ko nga is parang sinasabi dito ni Brother Eli na ang Jehovah is parang siyang modern creation na siya. Kasi hindi siya alam ng mga apostol mismo, hindi din siya alam ng mga Kristiyano. So in short, therefore, hindi natin siya masasabi na it existed sa panahon ng mga apostol dahil nga hindi nila alam yung creation ng salitang ito. Hindi naman yun ang talagang, ganito ang punto ko. Hindi ho yun ang point ng aming book para, Ang nililinaw lang ni kapatid na Eli, kung yung Jehovah ba, yung dating katawagan ay tinatawag ng mga, kilala ba ng mga apostoles? oh, Bakit daw hindi daw? Sabi nito, hindi. hindi nga yun ang tunay na kahulugan nun, yung ayon sa pagkabasa Di niya. mabuti ho, pabasa natin sa moderator para wag kayong maduda sa aking binabasa. Eryo, ayan ho, ayan. Hindi, yung context, kasi depende sa context yan eh. Okay, so ang naintindihan ko po, nasa cross po ni Brother Eli, dahil nga, unfortunately, itong video natin ay maiksi lang po. Yung early parts po ng video ay hindi po kasali sa atin pong source video mismo. Pero nagigets ko po dito so far, sinasabi po ni Brother Eli sa kanyang cross-examination na ang salitang Jehovah ay isang modern na, parang modern invention na siya, na kung saan yung mga apostol mismo, hindi nila alam ito, or even yung mga Kristiyano mismo, hindi nila alam yung salitang ito. So ang sinasabi naman dito ni Mr. Palacio ay hindi daw tama ang pagkakaintindi, half quote lang daw. So ang sabi naman ni Brother Eli, okay, pabasa natin sa moderator para fair, ano? So tingnan natin paano ipaglalaban ni Mr. Palacio ang kanyang case. Yung context, teka. Okay. Bigyan mo na sa mga tao. Okay. Saan, kasi ang topic ko rito talaga, ang topic ko dito sa book namin, ito, yung naka-dark print, ano? Saan masusumpungan ang pangalan ng Diyos sa mga salin ng Biblia na karaniwang ginagamit ngayon? So, naririto na yung mga explanation. Ito, darating ho tayo dun sa keynote ni Mr. Eli Soriano. Sa The New English Bible, ang pangalang Jehovah ay lumilitaw sa Exodo 3:15, 6:13, etc. Yung mga teksto, no? Tapos, ito na ang explanation namin. Subalit kung ang Jehovah ay ginagamit sa maraming dako sa salin ito at sa iba pang salin, bakit hindi laging ginagamit ito sa bawat dako na kung saan lumilitaw ang Hebreong tetragram sa tekstong Hebreo? Ang punto rito, yung The New English Bible, very rare, mababasa mo yung text na Jehovah ang mababasa. Ngayon, yun ang question ngayon. Okay? Sa Revised Standard Version, isang talababa sa Exodo 3:15 nagsasabi, ang salitang Panginoon, capitalized written, ano? Kapag binabaybay sa malaking titik, ay kumakatawan sa banal na pangalang YHWH. So sa RSV, kapag nakabasa raw ho kayong Lord, capitalized written, YHWH daw ho yun sa original, ano? YHWH nga eh. Ayun nga. Okay, today's English version, isang talababa, tapos King James Version, American. Tapos ito na, sa Duway, yung may guhit ni Mr. Soriano. Sa Duway version, isang talababa o footnote sa Exodo 6:3, nagsasabi, quotation niya, quoted sa mga translator ng Duway. Ayan. Ang pangalan kong Adonai, ang pangalang ito na nasa Hebreong teksto ay siyang pinakaangkop na pangalan ng Diyos na sumasagisag sa kanyang walang hanggang pag-iral sa ganang sarili na kailan may hindi dinibigkas ng mga Hudyo dahil sa pagpipitagan. Subalit, sa halip kailanman ito'y lumilitaw sa Biblia, ay binabasa nilang Adonai na nangangahulugang ang Panginoon. At kung magkagayon, ay kanilang inilalagay ang mga patinig na masusumpungan sa pangalang Adonai sa 4 na titik ng di mabigkas na pangalang Hodhe Bauhe. Dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehovah. Ito yung kinote kanina, no?
na hindi kilala ng mga sinauna, maging mga Hudyo o Kristiyano man, sapagkat ang tunay na bigkas na pangalan na masusumpungan sa tekstong Hebreo ay nawala sa palibhasa kay tagal nang di ginagamit. Quotation mark. No, Bali, malinaw na sinasabi nga na dito na nawala yung na ganito yun. Okay, explain ko. Sa Duway version, kaya yung book na ito may quotation mark eh. Kaya na naman nasasabat ako, maliligaw ang tagapakinig. Hindi, sige. Tinatanggap mo ba yung binasa mo paliwanag ng Watchtower? O, paliwanag niyo. Okay, before that, no, I think maliwanag sa Watchtower magazine. Sa mga hindi po nakakaalam, yung Watchtower po ay, yan nga po ang kanilang magazine, no, ng mga saksi ni Jehovah. So far, sa naintindihan ko, nung binasa nga ni Mr. Palacio, ang sinasabi doon na dahil nga sa luma, hindi na alam yung tamang pagbigkas yata nung sa Hebreo. So ang sinasabi, para ang naintindihan ko is naging replacement yata yung Jehovah. Yun ang sinasabi na, yun ang kanilang ginawang pangalan na replacement sa pangalan mismo na YHWH. So yun ang naintindihan ko. So tingnan natin kung ano pa yung further na pagpapaliwanag ni Mr. Palacio dito patungkol nga sa Jehovah. Tinatanggap mo paliwanag yan ng Watchtower? Teka lang ha. Ibig sabihin eh, napalitan, ibig sabihin. Mag-explain na ako, okay. Oh, sige. Kasi ikaw inferior sa Watchtower eh. Sige ha. Ipinaliwanag na ng Watchtower eh. Tinatanggap mo ba ang paliwanag ng Watchtower o hindi? Tinatanggap po. Tinatanggap mo na hindi kilala ng mga Kristiyano yung pangalang Jehovah. Hindi ho yan ang paliwanag ng quotation lang yun sa Duway. Okay, liwanag ito eh. Kung sabihin quotation, pag ito'y quotation, this should be opened by a closed and open Quotation mark. Wala naman eh. Wala oh. Ang simula na Ikaw naman eh nagdadaya ka eh. na ipakikita ko sa Nagdadaya ka eh. Ganito eh. Bakit ka mo ha? Ang quotation. Yes. Halimbawa, ikaw eh, announcer ano, para huwag kang mabintangan ng plagiarism na ikaw eh nagsasalita nung hindi mo salita. Eh, kinasasabihin mo, halimbawa, and the president said, quote. Tapos, unquote. Ngayon, ito, walang quote and unquote. Ito ay paliwanag ng Watchtower na ang pangalang Jehovah ay hindi kilala ng mga Kristiyano. Tinatanggap mo ba o hindi? Hindi ho. Hindi ko tinatanggap. Okay, moderator. Ipakikita ko sa inyo sa book na ito na yan ay quoted lamang doon sa... Wala o. Yun po ang simula ng open quotation. Wala open quotation. Alin ang open quotation? Ayun ho. Saan nagtatapos yun? Ayun po. Ayun ho. Saan nagtatapos yun? Ayun ho. Napansin niyo. O ngayon, sino may paliwanag no? Yung Duway version. Hindi! Jehovah! Hindi sila may Bali, Duway version yun, kinote na ganun, nilagyan ng sige, papalitan ko ha. Okay, sige ha. Ayaw mong pumayag doon sa isang libon Yeah, may pang quotation mark naman eh. Quotation mark. Basahin ninyo. Kung sino ang nag-aral ng literary journalism, Sige. mababasa ninyo dito. Maghahanap pa tayo na nag-aalam ng Ito yung open quotation. Tapos ang quotation na yun, nagtatapos dun sa... So, quotation daw ang sinasabi niya. So, this is the whole sentence quoted from the Duway version. Hindi. Aantayin ko, Brad, yung libro, ipakikita mo, mag-set ka ng isang pagkakataon na ipakikita mo na ang nagpaliwanag nito ay ang Duway version. Yeah, that's right. Meron akong Duway version na yan na yan. Yan mismong wordings na yan. Pinipilit mo nila, hindi tayo magkakasundo nun. Okay, so, pwedeng ngayon din. Pwedeng tumakbo ka kay Brother Avendaño. Manghirang ka ng Duway version. Ngayon na naman. 10 minutes na. Sige, next time na lang ha. Next time. Ito, ang sabi dito sa inyong New World Bible Translation Committee. Yeah, that's right. Tanggapin mo muna, itong forward na ito, sino may gawa? New World Bible Translation Committee. Ayun, mga authorities nyo. Yeah, that's right. Ang sabi dito, while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Ang tanong ko, totoo ba ang sinasabi ng Watchtower na mas naniniwala kayo, mas tama yung Yahweh? Okay, ayon ho rito. Teka. While inclining to Tagutin mo lang ng... Teka. As the more correct... Teka lang ho Sabi kasi more correct. Okay. Anong tanong niya? Ay, yung tanong ko, naniniwala ka na ang paniwala ng Watchtower mas tama Yahweh? No, ang talagang side namin dyan. Sinabi na yun eh. Okay na yun eh. Yes or no lang? Naka-incline doon. Yes. Mas tama Yahweh.
Hindi yung mas tama. Hindi, correct. Tama. Oh, yes. Kaya, ang tanong ko, kung mas tama ang Yahweh, bakit hindi nyo ginagamit? Niretain daw po nila. Niretain nila dahil sa people's familiarity with it since the 14th century. Maamin ka ba na yung salitang Jehovah lumabas lang nung ika-14 na siglo? Umaamin ho ako. Oo, sa mga kapit. Kung nung ika-14 na siglo lang lumabas ang salitang Jehovah na inaamin mo, nung isulat ang Biblia ay nung unang siglo, tinatanggap mo na ngayon, walang Jehovah doon sa isinulat ng mga apostol. Merong tetragrammaton, walang pronunciation. Wala akong sinabi kasing gano'n eh. Tanong ko Jehovah, hindi pentagramaton eh. Tanong ko sa'yo, inaamin mo na ba ngayon na nung sumulat ang mga apostol, walang pangalang Jehovah? Meron. In form of the tetragrammaton. Hindi, yung pangalang Jehovah, tinatanong ko sa'yo. Yung literal. Yung Jehovah, hindi pronunciation. Spelling, pronunciation, and everything about Jehovah. Nung sumulat ba mga apostol, meron na nun, wala pa. Yung pronunciation ng Jehovah. Sino nga? Inaamin ko yun. Inaamin mo na wala pang pangalang Jehovah nun. No, hindi. Yung pronunciation ng Jehovah. Ano? Yung daw po, Yung pronunciation, may spelling naman Jehovah nun. Wala, siyempre. Okay, inaamin mo ba ngayon? Inaamin mo ba ngayon na wala ng pronunciation nun at wala pa rin nun ang spelling nung isulat ng mga apostol ng Biblia? Meron na akong spelling ng Jehovah ng in form of YHWH. Ikaw na nga yan, sabi mo YHWH eh. Oh, no. Tatanong ako ha. Sana magtapat ka naman. Oh, nagtapat na. Oo, magtapat ka. Meron na bang Jehovah noon o wala pa? as ano po ito? Di ba na Pronunciation and spelling and everything. Okay. Everything daw. Liliwanagin ko konti ha. Hindi, tatagot ka lang naman kung meron naman Hindi kasi, Jehovah noon o wala pang Jehovah noon. Clear question should be answered in a clear. Kaya nga, hindi ko sagutin clear mo lang dapat mo isagutin. Tingnan nyo ha, mga kababayan, no? Tingnan ninyo ha. Sabi niya rito, inamin niya rito, na mas tama ang Yahweh. Tama. Ang Jehovah, lumitaw lang nung ika-14 na siglo. Nang isulat ang bagong tipan ay nung unang siglo. Sa makatwid, 13 siglo na nakasulat ang bagong tipan bago lumitaw yung pangalang Jehovah. At tanong ko, napakaliwanag eh. Inaamin mo ba ngayon na wala pang Jehovah nung isulat ng mga apostol yung bagong tipan? Bakit po ang sinasabi ninyo ay Yahweh ang nakasulat, hindi po Jehovah? Hindi Yahweh ang sinasabi ko. Kundi, Jehovah. pinaamin ko sa kanya kung meron ng Jehovah, inaamin niya nung isulat ng mga apostol. Meron eh. Meron na wala? Meron na in YHWH form. Hindi Jehovah. Maraming salamat ka lang ko. Hindi ako pwede sa ganitong klase ng usapan eh. Okay. Kaya pala ayaw mong pumirma, ganun lang pala. Harap-harapan na sa libro mo eh, tinatanggihan mo eh. Kasi hindi naman ang kahulugan ng YH na Y naman ang YH. Kaya nga ako tumututol doon sa Jehovah. Okay, I think that's a fairly easy debate. Napakadali lang po dahil po hindi po mahirap yung logic na gagamitin mo dito at maganda naman na na-point out nga ni Brother Eli. The point is, kung merong comparison na ginawa, kung sinabi na something is more correct, ibig sabihin hindi sila pareho. Hindi sinabi doon sa kanilang explanation mismo ng forward nga ng libro, hindi sinabi doon na if you say Jehovah, that is equal to YHWH. So, therefore, dapat kung ganon, no? Kung sinasabing equal, di sasabihin doon, nothing is more correct because both are the same. Dapat ganon. Pero hindi eh. Pero maliwanag sa kanilang explanation. From 1st century hanggang 13th century, 1400s, ang ginagamit is hindi pa Jehovah. Nag-exist lamang yung Jehovah noong 1500s, noong 14th century. I think that's a very easy debate if you ask me. At yun nga yung kanilang paksa. Kung totoo ba o dapat ba na Jehovah ang pangalan o hindi. Yun ang kanilang pinag-uusapan. And ang sinasabi ni Brother Eli, YHWH dapat. So, nakita naman natin, ipit naman talaga yung si Mr. Palacio. And I don't think na napaglaban niya yung kanyang side. So, ano pong masasabi niyo dyan mga ka-U3? Members po ng MCGI, kung di ako nagkakamali sa inyo pong logo, di ba? YHWH. Baka pwede niyo pong masabi po sa akin ang explanation nito further. Anong masasabi niyo sa totoong pangalan ng Diyos? And also, sa members po ng Saksi ni Jehovah, ano pong masasabi niyo sa debate na
yan. Ano po ba ang merong hiwaga or meron bang nakakibat na divinity or particular power with the name Jehovah instead of YHWH? So yun po ang ating katanungan po sa atin po mga viewers ng U3. Now, so dadako po tayo sa kaunting announcement. So ngayon pong Sabado, most likely wala po ako sa live chat natin ngayon dahil nasa Manila po ako. Mayroon po akong guesting with a very popular podcaster, si Comicsman. So sana po ay masuportan niyo siya. Makinig din po kayo ng mga magandang mga talakayan doon. And we are recording an episode. It's a very long form episode. It's a long form podcast na kung saan ako nga ang kanyang guest. At nag-isip din nga po ako na i-feature din po siya, no, yung kanya po mga ginawa sa podcasting at iba pa. So i-feature ko din po yan sa isang episode po ng Usap-Usap University na special episode. Dahil po, para po sa kaalaman po ng lahat, before pa po tayo naging debate reaction channel, marami na po tayong interviews po nagawa actually sa Usap-Usap University. We interviewed a national head of Timor-Leste sa kanilang Olympics Committee. We interviewed KK Knott, yung atin pong record holder po na meron din po tayong interview with Looney, yung rapper na si Looney. Iba't iba pa mga interviews sa ating mga Olympians. So, yan po actually yung format natin dati. Kaya po, Usap-Usap University. In the coming days, I will be featuring Comicsman sa kanyang journey sa pagiging isang podcaster dahil ang kanya pong podcast ay very popular po, especially po sa mga intellectuals, sa mga nag-iisip. Tayo po ay lucky na kinonsider niyo po tayo na maging guest po, na ma-interview niyo tayo one-on-one sa QC sa Quezon City. At dahil po, na-mention ko po yung suporta po, yung viewership po natin sa Usap-Usap University, naglagay po ako ng isang community post at para po sa kaalaman po ng lahat, ang community post po ay nasa main channel po natin yan. So dito, may diba, may mga videos tayo dito. Kapag pumunta po kayo dito, community, dyan po yung ating mga announcements at eto nga po yung ating ginawa the last time. Feature ko po ang top 10 na U3 viewers kung saan po silang mga bansa nagmula. So kung saan po kayo nagmula. At ang ating top 10 nga po, number 10 ay Taiwan, number 9, Italy, number 8, Australia, number 7, Qatar, number 6, Japan, number 5, United Arab Emirates, number 4, Canada, number 3, Saudi Arabia, number 2, USA, and number 1, Philippines. So marami pong nag-comment po sa inyo at maraming salamat po sa inyong mga komentong. Iba po dito nagsasabi na from Saudi, Blue Springs, Missouri, USA. Meron po dito from South Cotabato, Calamba City, Laguna. Ayan, nako, napakalawak po talaga ng naaabot ng ating channel. So maraming salamat po sa inyo. Merong from Malaysia, Santa Cruz, Manila, San Pedro, Laguna. Ay, nako, QC, ayan, Barangay Pasong Putik. Ayan, UAE, Dubai. Meron naman po from Tagum City, Davao del Norte, Aglipay, Quirino Province, Parañaque. Ayan, Pangasinan, Seselangin, Santa Maria, Bulacan. Ayan, dalawang Santa Maria, Bulacan. Ayan, Gigmoto, Catanduanes, Borongan po, Eastern Samar, Kuwait. Pinoy po based in Australia. Meron naman from Tangway, Cavite, Tarlac, Upper Bikutan sa Taguig, ayan, City of Sma sa Bacolod, Palau, yung ibang bansa, Tagum City, San Juan, La Union, at marami pa pong iba, Japan, Porac, Pampanga, Antipolo, Rizal, Davao, Riyadh, KSA, Saudi Arabia, Middle East, Jeddah, ayan, Cabanatuan City, Nueva Ecija, New Zealand, Vancouver, British Columbia, Kalinga, Jubail, Saudi Arabia, San Miguel, Zamboanga del Sur, maraming salamat po sa panonood, Taiwan, taga Oman, masugid yung taga Subaybay, ayan, Dubai, UAE, from Philippines, Rome sa Italy, ito pa, Artecha, Eastern Samar, Cebu, San Pablo City, lokal po ng Novaliches, Philippines, Caloocan, Mandawi City, Cebu, Qatar, Tainan sa Taiwan, Manila, Philippines, St. Martin, ito diba? MF Eastern Samar, Kuwait, Valenzuela, MCGI, Japan po sir, Los Angeles sa US, Philippines, Hong Kong, Taiwan, Philippines. Ayan, napakarami. So minsan po talaga nakakatuwa pong magbasa po ng mga comments po ninyo. Libo-libo po yung mga comments natin sa iba't ibang mga videos. We are very, very appreciative po sa inyo pong mga reaction, sa inyo pong mga komento at mga mensahe. So paminsan-minsan po, watch out po kayo dito sa atin pong community tab ng Usap-Usap University. Dahil nga po, marami kayong mga announcements po na makikita sa ating community tab. Kaya hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong panonood. Na-enjoy nyo po sana yung ating short episode ngayon. And if you like these kinds of content, mga kayuthi, mga debate, sa mga baguhan natin, welcome kayo. Please click subscribe para po magkaroon kayo ng mga announcements natin kapag meron tayong community post katulad po ng pinakita ko sa inyo. Please click this video right here and also please click the playlist right here. Maraming salamat po sa inyong panonood and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.